Tapos ngayon, gusto nila ibalik sa inyo yung power. We cannot agree to that talaga. Diskumpiyado pa rin ng ilang senador sa National Food Authority o NFA sa planong ibalik dito ang kapangyarihang magangkat ng bigas. Sa pagdinig ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization, naglabas ng hinanakit si Senator Cynthia Villar dahil sa ahensya. Ayon sa senador, hindi umano sila pinagbebentahan ng NFA bilang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ba't ayaw kami bentahan tapos sa trader nagbebenta? Kaya galit na galit ako sa inyo. Oo. Kasi bawal yun sa rice tarification law. Kung gusto ng President of the Philippines, kunin niya yung power, but not to NFA. Ngunit paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, hindi rin naman nila gustong ibigay sa NFA ang buong emergency power para mag-angkat ng bigas. Kung kukumpitin natin yung international price ngayon tapos yung retail price, parang may konting kailangan natin magandang mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest. The real intention is not to give full power back to the NFA, but use NFA lang as a conduit to operationalize certain moments of intervention, maybe once or twice a year. Gusto rin sana ng Department of Agriculture o DA na ibigay na sa NFA ang pagpaparehistro at pagbubentay ng mga warehouse o bodega ng bigas. Pero tutol din dito ang ilang senador. Yung mandato talaga nila, yung buffer stocking, hindi nila magampanan. Dadagdagan pa natin ng kung ano-anong kapangyarihan. DA na lang ang tumutok sa bodega. Tigilan na yan. Handa naman ang kalihim kung ipapaubaya ng mga ito sa DA. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay sa power to import as a last resort. Kung ayaw nyo sa NFA din ho, as long as bigay nyo sa amin and Emergency power. That is fine with us. Sang-ayon din ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na hindi na kailangan bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng NFA. Naniniwala ang grupo na hindi ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law RTL ang magpapababa sa presyo ng bigas sa ngayon. Hindi dahil sa RCEP kaya nagkaroon ng mataas na presyo dahil sa world market price internationally tumaas yung presyo. Ayon po ako sa findings ng SINAG na walang kinalaman sa RTL ang pagtaas ng presyo ng bigas. Yeah. Kaya hindi ko maintindihan bakit pinapaspasan ang pag-amyenda nito. Mungkahi ng SINAG kung aamyandahan ng RTL, itaas dapat sa 30 billion pesos mula sa 10 billion pesos ang Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF para palawigin sa mga magsasaka na nagsasaka ng 3 hektarya pababa ang makatatanggap ng cash assistance. Sagot naman ni Senator Villar. At problemahin nyo yung house kami. We're pro-farmer. Ewan ko sila. Ngunit para sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, mas humirap lang ang mga magsasaka dahil sa Rice Tarification Law. Walang anumang pag-amyenda sa RA 11203 ang gagamot sa malalang danyos at pinsalang idinulot ng batas na ito sa kabuhayan ng mga magsasaka ng palay at ng buong industriya ng bigas sa bansa. Suwestro naman ng Federation of Free Farmers pagbutihin ang RCEF dahil hindi na talaga nakahabol ang lokal na produksyon sa lumalaking demand ng bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.